Nagpanday akong gwapo nga manghod for today's video. Dahil sa hirap ng buhay ngayon, kailangan nating dumiskarte para madagdagan yung kita natin para masustentuhan ang ating mga pangangailangan. Scammer. Akong 2.5. Naskam ang asawa ko kasi akala niya gasto ko lahat yung pagpagawa ng payag. Hindi niya in-expect na makagasto pa siya ng 2.5. Pambayad pa sana niya ng utang yun. Actually guys, yung pinapagawa namin ay computer shop kasi hindi talaga pwede na wala kaming ibang pagkakitaan kasi napakamahal ang internet namin. Kasi yung mga nakaraang buwan, yung bago pa lang yung piso wifi namin, yung kita namin ng isang buwan ay almost 4,000. Tapos nabigla ako nung last August kasi yung kita na lang ng wifi namin is 900 pesos. Kasi minsan kasi ay mahina yung internet. At yung kapitbahay namin na may piso wifi din ay nagbaba pala sila ng rates. May promo rates sila na almost half, kaya pala ganun kababa yung kita ko. Pero hindi naman ako galit kasi ganyan talaga pag negosyo, di ba? Kaya ang ginawa ko ay nag-isip na lang ako ng ibang option na pwede pa pagkakitaan na gamit ang internet. So buti na lang may kaibigan ako na pwede siya mag-iwan ng unit kaya pinatingnan ko yung bahay namin. At yung area kung ilang unit ba ang pwede niyang ilagay doon sa amin. Actually guys, binata pa lang yung asawa ko ay gusto na talaga niya ng negosyo na internet cafe. Kaya nag-aral siya ng computer technology. Pareha kami ng kurso guys. Kaya lang, nung bago pa kaming kasal ay doon kami nakikitira muna sa mga magulang ko. Kaya lang, after a month ay naglagay yung asawa ng ate ko ng ilang units doon sa bahay ng mama ko kasi gusto rin pala ng asawa niya kasi may alam din yun sa mga computer, about sa computer. Kaya ang ginawa namin ay nag-giveaway na lang kami kasi kapatid ko din naman yun, naman talaga yung magkapatid, di ba? Kaya nag-isip na lang ako ng ibang way anong pwede pagkakitaan. Kaya yun guys, pumasok ako sa online selling. At saka naisip ko na may auntie pala ako na may may mga butik-butik. Kaya sinabi ko sa kanya na gusto kong magtinda ng mga items niya. Ang dami ko na talagang naranasan ng mga guys, ng mga racket, kahit anong mga racket. Hanggang naisipan ko na magtinda doon sa bintana malapit sa computer shop nila ate. Kaya sinabi ko sa kanya kung pwede ba akong magtinda doon. And then baka daw from time to time manghingi yung mga pamangkin ko. Ay naku, yung mga pamangkin ko talaga. Hanggang naisipan ko, may lumang tindahan yung kapatid ng mama ko. And then wala man sila doon, hindi na sila doon nakatira. Kaya naisipan ko na doon na lang muna ako magtinda. Samantala lang muna. Pansamantala habang wala pa kaming sariling bahay. Kaya buti naman, pinala ng Diyos at pumayag naman si auntie. Kaya napakasaya ko talaga at nakapagtinda ako doon. And then ngayon, salamat sa Diyos at nakabukod na kami. Kaya pwede na namin gawin kung ano yung mga negosyo na gusto namin. And then thankful kaayo kay Saturday na humanog panday, pagka Sunday da yung gi-deliver da yun nila. And salamat kaayo Lord kay pagkagabi inada yung mga nagdula. Hinaot nga tabangan kami nimo Lord na daghan pa ang magdula diri kay para makabayad nimi sa among mga uts-uts.